Yes, good evening, Sir Andy. Gerald Sumodio, good evening po. Mukhang narinig ko yung tunog ng ano ba yung bell na madalas narinig ko lang sa mga airport yan ah. Ano ba tawag sa bell na yun, Ka Eric? Ah, sa message o yun ang ano yun, sa Sa PA system, di ba? PA system. Yun ang bell na Tama po. narinig mo bago ang message eh. Yes, sir. Okay. Sino bang ating magiging guest ngayon? Ka Eric, good evening. Well, unang-una po ay maraming pasalamat sa ating pamunuan ng DWIC at ang APA Pilipinas na programa sa tuloy-tuloy na suporta sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Ano? Sa gabi po ito, meron tayong resource person at pag-uusapan po natin yung airman examination sa pangalan po ni Ms. Cheryl Salvosa, ang Flight Operation Officer Examiner. At Ayan, kasama rin Cheryl. natin si Cheryl Salvo sa mga kaibigan mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Cheryl, magandang gabi. Excellent. So, Magandang gabi po, Sir Jerry. Magandang gabi po, Sir Andy. Ganun din po sa ating mga taga-panood, taga-pakinig ng programang DWIZ News. Isa pong karangalan ang maimbita po sa inyong program. Kanina, Ka-Andy, ang pagkakarinig ko ay FOO Examiner. Ano ang ibig sabihin ng FOO Examiner, Cheryl? Pag sinabi po nating FOO, sir, yun po yung Flight Operations Officer Examiner. Yun po yung mga flight dispatchers na sinasabi natin na sila po yung mga responsible people para po sa weight and balance, dun po sa loading. Loading po ng mga, dun po sa mga aircraft. So pag pinag-usapan natin yung examination dyan, ibig sabihin yung opisina mo ang nag-undertake or nag-administer ng lahat ng examination para sa mga aircrew. Tama ba yon? Lahat po ng airmen, sir. Yes, sir. Ano pagkakaiba ng aircrew at saka ng airmen? Ang airmen, sir, pag sinabi po nating airmen, sila po yung under the aviation. Lahat po nasa aviation na including the pilots, nandyan na po yung mga, nandyan na rin po yung mga flight dispatchers, air traffic controllers, aircraft mechanic, lahat po ng aviation professionals. Pag sinabi naman natin pong crew, sila po yung nasa loob po ng aircraft. Okay. So kayo nag-administer sa mga piloto natin, yung mga loadmaster natin, including yung mga mekaniko nasa avionics, pati ba yung ating mga stewardess, meron din silang examination dyan na binibigay, Cheryl? For now, sir, wala po tayong binibigay na exam doon po sa mga flight at attendance. Yun po ay nasa airline na po. Ang mga airline na po ang nagbibigay ng trainings, nagkakandak ng mga parang school ground training po nila. So, Bali sa mga airlines na po yan, sir. may malaman ba ako ibigay kay Ka-Andy kung anong klase mga type of examination mayroon tayo sa CAAP, especially sa mga piloto, kasi alam ko mayroong examination yan para sa PPL, yung private pilot license, di ba? Ano yan, mayroon bang advanced na binibigay na examinations para sa PPL, or PPL lang talaga, mayroong CPL, mayroong ME, mayroon yan sa multi-engine, di ba? No? Tapos mayroon sa iba pa. Ito is under opisina mo o ibang opisina ang may hawak nito? Actually, sir, ang Airmen Examination Board ay nag-administer lahat ng exam. Mapa-pilot, mapa-mechanic, mapa-dispatchers, lahat po yun, sir, ay sakop ni Airmen Examination Board. Tapos sa mekaniko, alam ko marami pa yan eh. Di ba? Mayroon sa propeller, mayroon yan. May mga listahan ng mga type of examinations dyan para sa iba't ibang mga
sa iba't ibang mga specialization? Yes, sir. When we say aircraft mechanic, meron pong particular subject na kanilang i-exam. Let's say we have the air law, we have the natural science and aircraft general knowledge, we have also the aircraft maintenance, aircraft engineering. Meron din po tayong human performance, and then the rating, either power plant rating or airframe rating. Doon po yun yung sa aircraft mechanic side. Now, when we say doon po sa piloto, mag-i-start po tayo doon sa private. Private pilot license, and then we have the commercial pilot license, and then we have the airline transport pilot license. Doon po sa private pilot license, we have 10 subjects, sir. So we have the air law. Yun po yung regulations. We have also the aircraft aircraft general knowledge. We have the principles of flight. We have the operational procedures. We have the flight performance and planning, navigation, radio telephony. We have also the human performance and meteorology, the weather, including also the equipment qualification course. Yun na po yung gagamitin nila, sir, for check ride. Either Cessna, yung Cessna 150, Cessna 152, Cessna 172. Yun po ay included doon po sa private pilot license. Same thing doon din po sa commercial, we have only 9 subjects. Same, pareho lang po ng name of subjects. We have the air law, we have the aircraft general knowledge, we have also the principles of flight, operational procedures, meteorology, radio telephony, meron din po tayong flight performance and planning, and navigation. Bakit pareho lang sila, sir? Pero magkaiba po ang laman ng bawat exam. Pareho lang po sila ng subject. When we say sa PPL, magkaiba po yung air law ni PPL sa air law ni commercial pilot license. Same Yan. thing doon po sa airline transport pilot license. Okay, bigay ko na kay Andy Vidal. Pero batiin ko lang si Director General Raul Del Rosario. Actually, senior namin sa Air Force, Lieutenant General Raul Del Rosario. Siya po ngayon ang Director General ng CAAP. At nandiyan din po ang dati naming Commanding General ng Air Force, si Lieutenant General Rosba Brigues. Siya po pala ang Deputy Director General para po sa operations. At si Bea Bernardo na tumutulong sa atin para makontak kayo, Cheryl, at saka si Rowan Austria na pinapatulong ko naman para meron tayong coordinator para dito sa regular interview ng ating mga kasamahan sa CAAP sa pagsisikap natin na may promote po natin ang aviation industry sa ating bansa. At yun lang, Ka-Andy. Yes, Ms. Cheryl Salvo, sa mga kaibigan mula sa CAAP ang ating kaugnayan. Itong Airmen Examination Board, nabanggit ninyo kanina, no? Anong mga profesyon ang kailangang mag-examine sa ilalim po ng mga exams na binibigay po ng AAB, Ma'am Cheryl? Kasama ba dyan yung mga, gusto ko malaman kung yung ba mga air traffic controller kasama dyan, yung mga nagmamando ng mga communication equipment, yung mga nagme-maintain, kasama po dyan? Ano po, Ms. Cheryl? Magandang gabi, Sir Andy. Opo, lahat po ng aviation professionals ay binibigyan po natin ng exam sa Airmen Examination Board. Nabanggit po ninyo ang air traffic control. Meron din po tayong exam para po sa mga air traffic control. Meron din po tayong exam para po sa mga aircraft mechanic na nakikita po natin sa mga hangar, sa mga rampa. Yun, ay lahat po ay binibigyan po natin ng exam. Meron din po tayong mga examination para po sa pilots. Yun po yung nabanggit kanina na mag-i-start po ng private, commercial, hanggang po sa airline transport pilot license. Meron din po tayong binabanggit na yung flight dispatchers, they are responsible for the weight and balance. Gayun din po yung
air traffic control, managing the airspace, and the tower operations. Yun po, lahat po yun ay binibigyan po natin ng exam. Even po yung ngayon, ay yung RPA, yung mga drones po na nakikita natin, they are getting the exam also here in the Airman Examination Board. Yun, sir. Paano ho ba ang arrangement ng mga kasi ang mga may mga airport tayo na international tumatanggap po ng kahit anong klase ng eroplano galing sa ibang bansa. Ano ho bang regulasyon dun sa mga dayuhang piloto, airmen na lumalanding at nag-take off sa mga airport natin? Ang mga lisensya ba nila kailangan din ninyo malaman or meron bang common license yan? Halimbawa, mga Pilipino na pupunta rin sa ibang bansa, ano bang klase ng lisensya meron po sila, Miss Cheryl? Sa mga lisensya po ng mga yun, sir, magkakaroon po tayo ng validation. Meron, ina-assess po yan ng Licensing Certification Department. Sila po yung nabigyan ng authority to assess the papers if they are going to validate, if they're going to convert the license before coming here in the Philippines and perform their duties as well. So, yung mga piloto na yon bago sila makarating dito ay na-assess na po ng CAAP mismo, ma'am. Opo, bago po sila mag-land dito, sir, kailangan po na-assess na yung license. Kung lahat po ba yun ay valid, lahat po ba yun ay current, yun po ay chinecheck po ng Licensing Certification Department. At ganun din ba sa mga Ang Pilipinong ganun din ba sa mga Pilipinong piloto na lumilipad papunta sa ibang bansa, ganun din ang requirement nung kanilang whatever counterpart ninyo doon sa lugar na yon, ma'am? Yes, sir. Ganyan din po ang nangyayari, sir. Kailangan valid po yung license nila from the Philippines and then i-convert na lang po nila doon sa country na kanilang pupuntahan. Yeah, tinatanong ho Yes, sir. namin yan kasi gusto naming malaman kung ano yan, may common standard ba? Sigurado sa description nyo may common standard naman na anytime ang mga Pilipino ay pwede namang mag-adjust sa standard na international. Di na tayo kailangan maghabol. Alam na nila yung mga reglamento sa international. Ano po? Yes, sir. Yes, sir. Opo, opo. Doon po sa amin, after the assessment from the Licensing Certification Department, magbibigay po sila ngayon ng permit to take the exam bago po sila mabigyan ng mga license na conversion, validation. Doon po sa part naman namin, sir, if they are now qualified in the exam, yun na po yung part ng airman examination for us to administer the exam. Opo. Nabanggit niyo yung mga flight attendant, airline po ang kumukuha sa kanila, nagtitrain. Yung mga flight attendant ba, may lisensya rin ba para sumakay ng aeroplano? Sir, yun ay sakop po ng mga airline kasi meron po silang ginagawang ground training, may mga instructions na manggagaling po mismo sa mga airline. So hindi naman nila kailangang kumuha ng lisensya from CAAP? Hindi po, Hindi na po. sir. So talagang ano pala yan, talagang kumbaga services category na yan na bahala ng airline company doon sa qualifications ng mga flight attendants. Ano po? Opo, sir. Ano ho mga patakaran ninyo to ensure na yung mga eroplano ho natin ay safe travel as far as weight is concerned? First, may yung mga taong nagtitimbang niyan ay rehistrado sa inyo, lisensyado po ninyo. But anong mga general policies ninyo para matiyak na ligtas ang lipad ng bawat eroplano, pampasahero man o private, Ma'am Cheryl? Sir, on that part, yung pag sinasabi nating ligtas tayo, if that aircraft is airworthy, meron po tayong opisina na responsible for the airworthiness ng mga eroplano. That is in the airworthiness department. Sila po yung nagkakandak ng surveillance, sila din po yung nagkakandak ng audit for the aircraft. Ang side po lang namin, sir, yung administering the examination.
So Okay. ibang parte po yung sa tungkol sa aircraft. Okay, sa Airmen Examination Board, hindi ba naman kayo kinukulang ng mga interesadong mag-exam, mag-apply ng lisensya dun sa mga air professionals na nabanggit ninyo kanina? Do we have a shortage o okay naman ang number na nag-i-indicate ng interest na mag-exam sa inyo? Marami po ngayon, sir, kasi for the growing aviation and the aeronautical schools from Northern Luzon, from the Visayas area and Mindanao, ang dami po ngayon. Ang dami pong nating mga gustong maging part of the aviation. Yes. Yun po. Marami po talaga, kung tutuusin po talaga, ang dami-dami pong gustong maging part ng aviation. Pero kung output ng inyong mga examinees at saka yung mga pumapasa, do you have an idea kung gaano tama ba ang training ng mga estudyante natin gumraduate sa mga flying school? Anong porsyento po ang pumapasa? Anong porsyento bumabagsak? Ma'am Cheryl. Okay. Actually, if we have the data last year, we have a total of 59,979 subjects being administered nationwide. Yun po, makikita po natin 59. Ang taong kumuha po noon ay 8,797 to be exact. Only for the year 2025 po. So included na po dyan, sir, yung mga off-site natin from Visayas area, from Mindanao. Yun po yun. So ang dami po talagang maging part of the aviation industry. Oh. Yun ang kampanya namin ni General Samudio, mag-encourage na mas maraming kabataan mag-aral ng profesyon sa aviation. Oh, sir, kasi maganda po ngayon ang feedback natin sa aviation. It's not only in the Philippines that they really need the aviation professionals, hindi lang po dito sa atin. International po. Marami na po ngayon nangangailangan na mga aircraft mechanics, mga pilots natin. Actually, mostly na graduates po natin ngayon na aircraft mechanic kinukuha po ng other countries. Oo po. Some of them they just graduated. Agad-agad po nakaka-clicks na po sila. And then minsan po dito talaga sa atin yung training ground talaga po natin ay talagang stern. Very stern po ang ating training here in the Philippines. Kaya po siguro na gugustuhan po ng mga foreign industry. Maganda po yung ganyang klase po ng description ng ating mga output, mga graduates dito na nagiging qualified at nagugustuhan ng ibang bansa. Talagang yan ang gusto nating mangyari at sana mas marami pa sa kanila ang papasa sa inyo at eventually pagkatapos ng ilang taong pagtrabaho sa Pilipinas, mag-overseas to earn dollars for themselves and for the country, of course. Ano po? Yes, sir. General? Actually, yes, sir. Actually, nag-administer po kami ng exam through computer-based system. So lahat po yun ay generated po from computer. And Ano yun? Off-site or ano? Hindi face-to-face? Ganun ba? hindi na po, sir. Bali, ang ano naman po natin, we have also the off-site examination. Recently, we have established the AAB Examination Center in Mactan, Cebu. Yun po yung bago natin para matulungan po natin yung mga examinees from the regions of Visayas, of Mindanao. So, ang nangyari po ay nag-establish po tayo doon to help them, to help the applicants from the provinces. So Kasi pagpunta po talaga dito, So, Sir? ilan po ang examination center ng AAB? Dalawa o ano?
dito, ang pinaka-sentry po natin is here in Metro Manila. And then recently, meron po tayong na-establish, completely established, the AEB Examination Center doon po sa Cebu, Mactan. Kaap din po yun, within Kaap area. Okay. Yun po yung for now. And then in the coming months, we have also completed the installation and wirings for the examination in Davao for the Mindanao Examination Center. Soon, we also have the Clark Examination Center to accommodate the applicants nearby the area. So magiging tatlo na po ang magiging center ng examination. We have in the Northern Luzon, which is in Clark. We have the Visayas area, which is in Cebu. And we have Davao in the Mindanao area. Magaling. Magaling yan. Yun po yung ating program for this year to help the applicant to ease the financial burden, kasi alam po naman natin yung situation when we say coming from province papunta po dito sa Manila, they have to spend much talaga. Yun lang po yung Mahal ang pamasahe sa aeroplano. Okay. transportation, the accommodation, di po ba sir? Yun po yun. Yes. Salamat, Miss Cheryl. Po yun. Thank you very much. Ka Jerry, go ahead. Okay na ako, Ka-Andy. Napakalinaw, very substantial na yung napag-usapan natin. Alam ko maraming mga natutunan ng ating mga kabayan. So, Cheryl, maraming salamat ha. Thank you. Thank you sir, thank you po. At saka kung meron ho kayong mga announcement tungkol sa mga examinations, pwede ninyong ipasa sa amin, i-announce din po namin, Miss Cheryl. Salamat po. Thank you sir, maganda. Si Miss Cheryl Salvosa, mga kaibigan, mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines.